Hello po. Good day to us all po. God bless us all. To God be the glory po ulit. Kapayapaan po sa bawat makakakita ng content ko. Maraming peace of mind po sa lahat ng magtatapos ng mga content ko. Sana po pakinggan ng Panginoon ang mga panalangin natin. Ang mga isinasamo natin na hinihingi nating blessing sa Kanya na makakabuti pa talaga sa bawat isa sa atin. Thank you po ulit guys. To God be the glory po talaga kasi po nakakagawa pa po ako ng mga content na ganito. Sana po talaga yung nasa likod po ng platform na to iikot nyo po sana ng iikot ang content ko. Sana po isama nyo ang content ko sa mga madalas na pinapanood. Kasi para po sa akin, masaya na po akong may makapanood talaga ng content ko. Kung gusto nyo man po, kung sino man po kayong makakakita ng bawat content ko, kung gusto nyo pong pusuan, try nyo po munang tapusin. Kasi hindi po yan ibibilang ng mga platform na pinapanood natin, dinadaanan ng ating FYP. Kung hindi po natin tinapos, hindi po nakaka-counted yung heart. At basta thank you po sa inyong lahat. Maraming salamat po pati po sa mga platform na ginagamit ko. Season 21 na po to ng WWTH Part 8 na po. Baka malito po ako, Part 8 na po to. Guys, sana po mag-iingat po tayo palagi. Ingatan po natin yung ating health. Yung life na hinihiram pa natin sa ating Creator. Kasi napakarami pong tao ngayon na namamatay talaga ng mas bata. Karamihan po ngayon, hindi na po talaga umabot ng 70 plus. Sobra na pong pinaigsi ng Panginoon ng lifespan ng buhay ng tao. Kahit po tayo sobrang ingat natin, sobrang nagbabitamins tayo, mga beauty conscious tayo, health conscious tayo, we can never tell po talaga guys kung aabutin pa tayo ng 90, ng 80. Pag inabot ka nga ng 80, kahit nasabihin pang nag-e-exercise ka, nagda-diet ka, hindi mo naman talaga alam kung anong oras mawawala yung buhay mo Kasi life is full of mystery guys. Sabi ko nga po dun sa sinundan na part, wala naman po talagang sigurado dito sa mundo Ang sigurado lang po dito sa mundo, time at saka po yung death. Yan po ang pagkakaintindi ko sa mga napanood ko. Bahala na po kayong mag-research at gumamit ng discretion nyo. Tsaka po yung faith. Importante po yung faith. Kasi, sabi nga po, kung naniniwala ka sa mga bagay-bagay na nakikita mo lang, kulang yung paniniwala mo. Dapat mas paniwalaan mo yung hindi mo nakikita. Dapat mas paniwalaan mo yung hindi mo pa nahahawakan. Yung hindi mo pa nadidinig. Kasi yan pong mga bagay na hindi natin nadidinig, yung hindi natin nakikita, yung hindi natin alam, yan po yung mga inihanda ng Creator. Sa mga karapat dapat napipiliin niya na makakarating talaga dun sa new heaven and new earth. Tapos ang pagkaintindi ko po sa holy love letter ng ating Creator, meron pa pong ibibigay sa ating pangalan na nakatatak sa ating noo na walang makakaalam kundi yung pagbibigyan niya lang. So napaka-mystery po, sobrang mystery po. Kaya para po sa akin guys, sa sarili ko pong POV, bahala po kayo magbigay ng discretion nyo, ng discernment nyo. Para po sa akin, lagi ko po yung inaasam-asam, lagi ko po yung pinapangarap. Isa po yun sa pinakapangarap ko. Highest dream ko po na sana mabigyan ako ng Panginoon. Lahat naman po tayo makasalanan Lahat naman po tayo nakakagawa ng pagkakamali araw-araw By thoughts, by words, by doings, by deeds. Lahat po tayo prone to make mistakes. So, wala pong pwedeng magmataas sa atin na tayo'y perfecto. Kasi, hindi po tayo magiging perfecto kung hindi ipapahintulot ng ating Creator. Wala po tayong magagawang matuwid na matuwid talaga kung hindi tayo sasamahan ng ating Panginoon. Kaya wala pong karapatan ng kahit sino sa atin na magmataas. Talagang ang pinakamaganda po talagang itataas natin ay yung kabutihan ng ating Creator. Amen. Kasi yan po ay facts.
Nakasulat din po yan sa mga banal na salita ng ating Creator. So, ang sumunod po guys, balik po tayo dito sa context ko. Ito po yung mga talagang vital na karakteristik ng isang human being na magiging karapat-dapat na bibigyan talaga ng rights ng ating Panginoon na makaabot, na makarating dun sa Kingdom of Heaven. So, ang una ko pong binanggit yun sa part 7, humility, kasi yan po talaga yung nangunguna. Pagpapakumbaba. Ang sumunod po, compassion. Compassion. Kung wala kang awa, wala kang compassion, hindi ka magkakaroon ng rights. Hindi ka magkakaroon ng pagkakataon talagang makapasok sa Kingdom of Heaven. Sabi nga po yung mga nagpapakabuti, yung mga nagpapakabanal, kung iisipin po talaga natin yung lalim, yung depth, mahirap na nga pong makarating yung mga tao nagpapakabanal Ano pa po kayo nagpapakawalwal? Kasi para po talaga tayong pumapasok sa butas ng karayom. Kaso ang Panginoon po mapagmahal. Compassionate po ang Creator natin, yung mag-ama na yan. Magbubuhos po sila ng awa pagdating po ng verdict na ibibigay nila sa humanity. So sana po samot dalangin natin guys, asamin po natin na mapasama tayong lahat sa magkakaroon talaga ng bibigyan ng Panginoon ng compassion. So, kailangan po, itawid din po natin sa kapwa-tao natin, sa pamilya natin, sa mga kasambahay natin sa pananampalataya sa ating Creator, yung compassion, maging compassionate po tayo every now and then. So, yan po yung pangalawa. Yung pangatlo po, meekness. Yun pong meekness, yung pong pagiging maamo. Yun pong alam ko dyan, yung pagiging maamo. Correct me if I'm wrong guys, bahala na po kayo mag-research. Kasi dapat po talaga maamo tayo Ibig sabihin yung parang hindi tayo mapagmataas. Kasi may mga tao pong mapagmataas ang mata, mapagmataas ang puso, mapagmataas ang isip. Na parang halimbawa po sa isang meeting, nagbigay ka halimbawa pinag-uusapan yung mga, kumbaga sa nagbigay ka ng malaking donasyon, magiging mapagmataas ka na kasi binigay mo 10 million, yung isa binigay 1 million lang. So parang ang tao po talaga minsan too proud of himself. Iiwasan po natin yung guys para magkaroon po tayo ng counting rights na makarating talaga sa Kingdom of Heaven. So ang sumunod po, ito po mahalaga, righteousness. Righteousness po yung pang-apat. So, parang po guys, parang, kasi lahat po talaga tayo, sumisegue yung mga ginagawa natin, yung mga iniisip natin, yung mga sinasalita natin. So, lagi po nating isaalang-alang yung righteousness. Sa tuwing may gagawin po tayo, sa tuwing may itatawid tayo sa kapwa natin, maging ito parang motivation lang o awang gawa talaga, material man to o hindi, lagi po nating isaalang-alang yung righteousness. Talagang ang righteousness po kasi meron po talagang mga tao guys na akala nila tamang-tama na yung ginagawa nila pero sa paningin po ng Panginoon hindi tama. Napakalalim po guys, kaya dapat po talaga lagi din tayong magninilay. Magpagninilayan po talaga natin guys kasi hindi po natin kayang talagang sa ating sarili, matuwid na tayo. Paano po kung ginagawa natin, hindi naman pala talaga matuwid sa paningin ng Panginoon. Kasi ang tinitingnan po talaga ng Panginoon, yung motivation ng isang tao. Kung ang motivation mo may pansarili mo lang o talagang sa kapakanan ng ibang tao. Yan po yun. Para po sa akin kayo po ang gumamit po ng discernment nyo sa bawat itinatawid kong karakteristik ng isang magiging magkakaroon ng karapatan na makarating talaga sa Kingdom of Heaven. So, ang panglima po, merciful. Merciful po. Ito pong mga binabanggit kong karakteristik guys, nandun po to sa Beatitudes na ginawa, sa sermon na ginawa ng ating Panginoon dun sa mundo. Sundan nyo pa po guys, meron pa pong apat pa po yata to o 3. Thank you po for watching. God bless us all po. Sana po kahit papano may motivation po talaga akong naitatawid sa nakakakita ng content ko. God bless us all po and don't ever lose your faith.